Iniakyat ka sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Idalangin mo kami gayon din, sa langit makarating. Sinasampalatayanan naming ika'y sa langit iniakyat, kasama ng mga anghel at banal, pinupuri ka bilang Reyna. O Maria, sa talinis, O Maria, ina namin, iniakyat ka sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Idalangin mo kami gayon din, sa langit makarating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ating pong pinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng Assumption, ang pag-akyat ni Maria sa kalangitan. Hindi niya inakyat ang kanyang sarili, siya'y inakyat ng Diyos. Imposible man, pero walang imposible pagdating sa Panginoon. At tayo din, umaasa tayo na makauwi tayo sa langit kasama ng ating mahal na ina, si Maria. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong laana,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinisanisang mahal na Birhen Ina ng anak mong mahal, ay iyong inakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina na mahal namin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, ang kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ni Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yung reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madlay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, malapit na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat,
Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, ang darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kauli-huliang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya mga palalo ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede niyo po bang pakisabihan mga katabi niyo, God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata, kasama po niya ang kanyang nanay. Pumasok po sila sa simbahan. Nakita po sila ng pari at lumapit po ang pari dito sa mag-ina. At tinanong po ng pari yung bata. Sabi niya, "Iho, gusto mo bang pumunta sa heaven?" Sumagot po yung bata. Sabi niya, "Hindi po." Nagulat po yung nanay ng bata. Sabi niya, "Bakit? Bakit anak? Ba't ayaw mong pumunta sa langit?" Sumagot po yung bata. Alam niya, sabi niya,
Nay, bakit ako pupunta sa langit? Wala naman po akong kakilala doon, sabi niya. Oo nga naman po, no? May punto po yung bata. Di ba? Kahit na gaano pagkaganda-ganda ng isang lugar, hindi ka pupunta doon na wala kang kakilala. Amen? Kahit na barong-barong lang ang isang tahanan. Pero kung best friend mo naman yung nandoon, agad-agad pupunta ka. Hindi po ba? Bakit kaya merong mga iba sa atin ayaw pumunta sa langit? Kasi ang totoo, natatakot sa Diyos. Hindi po ba? Bakit tayo natatakot sa Diyos? Kasi alam natin, may kasalanan tayo sa Diyos. Pero mawawala ang takot natin sa Diyos kung kakilala lang natin ang Diyos. At pag nakilala natin ang Diyos, sino talaga ang Diyos? Siya'y mapagmahal, siya'y maawain, siya'y mapagpatawad. Ang mga santo, excited na pumunta sa langit. Bakit? Kasi mahal na mahal nila ang Diyos at alam na mga banal na mahal sila ng Diyos. Yan ang kabanalan, pagingilala, pagmamahal sa Diyos. Bakit ayaw ba nating pumunta sa langit? Sa langit, walang hirap, wala na pong lungkot doon. Pero kung meron mang isang dahilan, bakit meron tayong pagnanasa na makapunta sa langit? Ito ay dahil tinanim na ng Diyos ang langit sa ating mga puso. Hindi niyo po ba napansin, kahit na anong gawin natin dito sa mundo, palaging may kulang. Hindi po ba? Palaging merong lungkot, palaging merong problema. Pero ang langit, yan ang tunay nating uuwian at diyan mapupuno, magiging kompleto lahat ng buhay natin. Para po sa ating mga Kristiyano, ang langit ay tahanan talaga natin. At nandoon si Kristo, sabi nga niya, kung alam niyo po ang mga ebanghelyo, naghanda na siya ng matitirhan natin. Naghanda siya ng mga silid para sa atin. Nasa langit na yung mga naunang naniwala, naunang nanampalataya sa atin. Namimiss mo yung asawa mo, yung mga magulang mo, mga minamahal mo sa buhay. Nasa langit sila. Yan ang pag-asa natin na darating ang araw, tayo'y magkikita-kita. Amen? Kaya, kung meron man pong nawala, minamahal natin, hindi naman pong masakit na goodbye yan eh. Pero sa taong may pananampalataya, ang kamatayan ay isang pag-uwi sa kalangitan. Amen? Remember that. If you have faith, death is not a goodbye forever, but death is a see you later at home in heaven. At ito pong unang pinapahayag ng piyesta po ng Assumption. The Assumption reminds us that heaven is our true home. Ang Assumption po ay hindi lamang tungkol sa kung saan napunta si Maria. Ito din po ay tungkol sa kung saan tayo tinatawag na pumunta ng Diyos. Sabi po ni San Pablo, our citizenship is in heaven. Napakaganda po ng salitang yon, citizenship. Ibig sabihin, nakatira tayo ngayon dito sa mundo, pero hindi ito ang permanente nating tahanan. We are living on this earth, but we belong to heaven. Problema lang po, minsan, masyado tayong komportable dito sa mundo. Hindi po ba? Para tayong guest sa hotel. Pero, nagpagawa naman tayo ng built-in cabinet. Imagine niyo po, nag-check-in ka sa isang resort ng 2 araw lang. Pagkatapos, pinapunta mo yung mga manggagawa, pinapintura mo yung kwarto ng resort, pinapalit mo yung mga tiles, bumili ka ng malaking ref, dinala mo lahat ng mga damit mo. Diba minsan, nakakalimutan natin, mag-check out din tayo. Ganyan minsan sa buhay, masyado nating inaayos yung mga temporary accommodations natin. Nakakalimutan na natin yung permanent residence natin. Nagpapalaki tayo ng bahay, nagpapalaki ka ng bank account, nagpapalaki ka ng negosyo, nagpapalaki ka ng pangalan. Wala naman pong masama dyan. Pero haba sanang pinapalaki mo ang buhay mo ngayon dito sa mundo, sana palakihin mo din ang kaluluwa mo.
Sana palakihin mo din ang pagmamahal mo. Sana lumaki din ang pananampalataya mo. Haba sanang dumarami ang pera mo, dumami din yung ginagawa mong kabutihan. Amen? Habang tumataas sana ang posisyon mo, lumalim din sana ang pagpapakumbaba mo. Habang gumaganda ang buhay mo, gumanda rin sana ang relasyon mo sa Diyos. Because someday, my dear friends, iiwan natin ang lahat ng ito. Bahay, sasakyan, titulo, bank account mo, mga gadgets, mga awards. Kahit na yung mga password mo, mga picture mo, all will eventually leave them behind. Pero, sino ba tayo ngayon? Yan ang ating dadalhin. Yan ang haharap sa Diyos pagdating ng araw. Kaya hindi po sinasabi ng assumption, huwag nating mahalin ang buhay na ito. Ang sinasabi po ng assumption, huwag mong gawing langit ang mundo na hindi naman langit. Yes, enjoy your blessings, love your family, build your dreams, work hard, travel, celebrate, and serve. Pero huwag kang kakapit ng mahigpit sa mga bagay na pansamantala lang. Hold the things here on earth with open hands because your heart belongs to heaven. Ito po ang unang paalaala ni Maria sa atin. Do not become so attached to this earth that you forget that you're destined for heaven. But secondly and lastly, Mary's assumption is the fruit of the hidden life of humility and faithfulness. Sino po ang tinataas ng Diyos sa langit? Ang mga mapagkumbaba, ang mga nagtitiwala sa Kanya. Tandaan niyo po ito. Ang pinakamalayong lumilipad na pana ay siya po yung hinahatak na malayo paatras. Pansin niyo po yon? Ang pinakamatayog, mataas na puno, siya po yung merong pinakamalalim na ugat. Yung pong mga perlas ng kabibe, wala naman po kayong makikita niyan sa dalampasigan eh. Hindi po ba? Ang pinakamagandang perlas, kadalasan sa inyo po makikita sa pinakamalalim na dagat. At yung pinakamakinang na diamante, matatagpuan mo yan sa pinakasuluk-sulukan ng bundok. Kaya kung titignan niyo po ang ating mahal na ina, si Maria, siyang pinakamababa sa lahat. Pero siya naman ang tinaas ng Diyos. Yan pong pinahayag ni Maria sa anghel. Sabi niya, ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang sinasabi mo. Dahil sa pagpapakumbaba ng ating mahal na ina, siya po'y inuwi sa langit ng Diyos. Kapag iniisip po natin si Maria ngayon, napakaganda po ng kanyang mga titulo. Tinatawag po natin siyang the Queen of Heaven, Mother of God, blessed among women. Pero kung iisipin niyo po, malaking bahagi ng buhay ng ating mahal na ina ay simple lang, tahimik lang. Hindi naman po siya nangaral sa mga libo-libong tao. Hindi po ba? Wala naman pong ginawang milagro ang ating mahal na ina. Hindi naman po siya tanyag, hindi naman po siya mayaman, hindi naman po siya sikat nung panahon niya. Most of Mary's life was ordinary. Isa lang po siyang simpleng ina. Nagluluto sa bahay, naglalaba, naglilinis, nag-iigib ng tubig, inalagaan ang ating Panginoong Hesukristo, hinihintay si San Jose, nagdarasal. Paulit-ulit ginagawa po niya ang mga bagay na yan. Ordinaryo lang ang buhay niya, pero kakaiba. Extraordinary naman ang katapatan niya. At yan pong napakagandang paalaala para sa atin lahat. Yes, the world rewards popularity, but God rewards fidelity. Napakahalaga po nito dahil maraming kabutihan sa mundong ito ang hindi po napapansin ng ibang tao. Pero nakikita yan palagi ng Diyos. Meron po mga nanay nagigising madaling araw para maghanda ng baon para sa kanilang mga anak. Wala namang pumapalakpak sa kanila. Meron po mga tatay pagod na pagod sa pagtatrabaho pero pumapasok pa rin sila kasi kailangan nilang buhayin ang kanilang mga pamilya. Wala naman pong medalya na binibigay sa mga tatay. Di po ba? Meron pong mga anak silang nag-aalaga sa mga matatanda, may sakit nilang magulang. Pero wala naman pong Facebook post o balita tungkol sa kanila. Meron pong mga asawa tahimik na nagpapatawad, nagdarasal, nagsisikap para sa kanilang mga pamilya.
Wala nang pong nagbibigay ng certificate sa kanila. Marami pong mga volunteer ng simbahan. Maagang dumarating, huling umuuwi, silang gumagastos sa lahat, nagdo-donate pa sila sa parokya. Madalas, wala naman silang sweldo. Hindi po ba? Pero mga kapatid, God sees all of these good things that are happening. Nakikita ng Diyos ang pagod na hindi mo pinapakita. Nakikita ng Diyos ang luha mo na ikaw lang ang nakakadama. Nakikita ng Diyos ang pera na binibigay mo. Minsan, kapos ka. Wala kang maibigay. Nagbibigay ka. Galing lang sa utang. Nakikita niya mga pagkakataon na kung saan pinipili mong manahimik na lang kaysa sa makipag-away. Nakikita ng Diyos, naririnig niya ang mga dasal mo na walang ibang nakakakita o nakakarinig. Nakikita ng Diyos ang kabutihang ginagawa mo na madalas hindi pinapasalamatan. Remember this, my dear friends, that heaven keeps record of all of the good things that earth never applauds. Kaya huwag kang malungkot kung wala man nakakapansin sa kabutihan mo. Huwag kang titigil dahil walang nakaka-appreciate sa'yo. Dahil darating ang araw, mamumunga ang tahimik mong katapatan at ang tawag natin sa gantimpalang yan ay langit. Remember, man rewards what is visible, but God rewards the humble and the faithful. So be like Mary, continue to be humble, continue to be faithful until the end. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway ang katotohanan, ang ating pananampalataya, ang assumption, ang magpalakas ng loob sa atin kapag tayo nanghihina na at nalulungkot sa buhay. Tandaan nyo, uuwi tayo ng Diyos sa mas magandang kalagayan na kung saan mararanasan natin ang pagmamahal na walang hanggan. Pagpatuloy mo lang ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong katapatan, kahit na walang nakakakita, dahil ang Diyos, siyang nakakakita ng lahat. At ang Panginoon na nakikita ang lihim mong katapatan at kabutihan, gagantimpalaan ka niya, ibibigay niya sa iyo ang langit, kamuka ng binigay niya kay Maria. Patulong po tayo sa ating mahal na ina. Sabihin natin, Mariyang inakyat ng Diyos sa kalangitan. Ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at na mga nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga nananampalataya, patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid nating kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria
ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo, nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng Mahal na Birhen inakyat sa langit. Ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailalim sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon inakyat ang Mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanan sa iyo nananalig. May pag-asa at kasiyahan kami sa iyo papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Nung siya'y naging dinan, naiiba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat Maria sa iyong pagtugon, sa Diyos na tumawag sa iyong panahon. Sa iyong dumating si Kristo, tinapay ng buhay para sa mundo. Salamat Maria, aming ina't gabay. Sa iyong halimbawa kami umaalay, sa pagganggap namin sa anak mong mahal. Gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Sa banal na hapag kami lumalapit, taglay ang pag-asang sa Diyos nakasandig. Tulad mo Maria, naway matutunan si Jesus sa puso
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon aming nang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhati ang makarating sa pagkabuhay, pakundangan, sa pagdalangin ng mahal na Birhen Maria, inakyat sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new and diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. Mary assumed into heaven, pray for us. Muli po, kami nagpapasalamat sa inyong lahat na bawat Sabado ay sumusubaybay sa ating healing mass at ganyan din po sa ating mga bisita na nakasama natin ngayon sa ating banal na misa. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po. Pinapaalala ko lang po na ngayon pong paparating na linggo, no, lalong-lalo na po sa August 20, wala po ako dito sa parokya. Ako po ay lilipad papunta sa Australia. No, please pray for me. No? Mag-a-attend po ako ng isang ordination doon sa Australia. At meron din pong panahon para ma-meet yung ating mga followers dyan. Kaya tayo po ay may schedule na misa. Yan po sa Plumpton, Good Shepherd Parish, Sydney, Australia. 3 o'clock po ng hapon, Australia Eastern Standard Time. No, kita-kita po tayo diyan sa Sydney. Pasensya na po sa mga nandyan sa Perth o Melbourne, malayo po ang Sydney sa inyo. No? How I wish that I can visit you, pero pasensya na po. Yan lang po yung limited time na maibibigay ko. No? Pero wag po kayo mag-alala, babalik din po ako dito, no, sa susunod na Sabado. Meron pa rin po tayong healing mass at makakasama niyo po ako sa ating healing mass sa Sabado. Okay? So muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. Huwag po nating kalimutan na kahit na tayo nabubuhay dito sa mundo, tayo ginawa ng Diyos para sa kalangitan. Tayo po ay naglalakbay lang dito sa mundo. This is not our permanent residence. No? Yung inyo pong mga bahay, lahat ng mga naipon nyo, iiwan nyo din yan. No? Kaya nga, hindi natin maintindihan yung mga ibang napakaganid pagkakatakaw-takaw sa pera. Bilyon-bilyon ang kanilang tinatago. Hindi naman nila kayang gastusin lahat ng yan. Hindi po ba? No? So, pagdasal natin sila. But please continue to pray for yourself,
We ask the blessing, the intercession, prayer for Blessed Mother Mary, na maalala natin ito, na hindi tayo forever dito sa mundo. Tayo ay papunta sa langit. Kaya nga, igian mo, ayusin mo ang iyong pamumuhay. Dahil ang bunga ng isang tahimik, tapat, mapagkumbabang buhay ay langit. Kung hindi tahimik ang iyong buhay, kung ito ay maingay, kung hindi ka mapagkumbaba, ikaw ay napakayabang, kung hindi ka tapat, no? Ikaw ay makasalanan, ano ang bunga ng iyong buhay? Saan ka papunta? Doon sa kabaliktaran ng langit. Doon sa smoking area. Saan po yun? Sa impyerno. No? Heaven is not only our destination, but heaven is our direction. Please, hold the things of this earth with open hands and allow God to hold your heart para makauwi tayo doon sa kalangitan, kung saan mararanasan natin ang pagmamahal na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.